Marso ng gulantangin ng bansa na lantarang pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo na kuhang-kuha sa CCTV. Patay din ang siyang iba pa habang 17 naman ang sugatan. Ang itinuturong mastermind ang mahigpit na kalaban sa politika ang nooy congressman na si Arnie Teves na hanggang ngayon ay nagtatago sa kabila ng arrest warrant laban sa kanya. Itinuring na terorista si Teves bilang bahagi ng Teves Terrorist Group kasama ang kanyang kapatid na si dating Negros Oriental Governor Pride Teves. Napatay naman ang 17 anyos na si Jemboy Baltazar sa Navotas Fishport matapos pagbabarilin ng mga pulis noong August 2. Sa isang iglap, natapos ang buhay ni Jemboy dahil lang napagkamalan siyang suspect. Ayon sa forensic pathologist na si Raquel Fortun, bagamat may tama ng balas sa ulo, maaaring nabuhay pa raw si Jemboy kung agad itong nadala sa ospital at hindi pinabayaang malunod. Tanggal na sa serbisyo, naharap pa sa kasong murder ang mga pulis na responsable sa operasyon. Samantala, bigo ang pamahalaan na mapigilan ang pagsilip ng International Criminal Court sa naging madugong giyera kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Tuloy na ang investigasyon ni ICC Prosecutor Karim Khan sa war on drugs at naging patayan sa Davao noong Vice Mayor at Mayor pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang sinarado ng Administrasyong Marcos ang pinto nito para sa anumang pakikipagtulungan sa ICC. That ends all our involvement with the ICC because hindi na tayo pwedeng mag-appeal. And in our view, there's nothing more that we can do in the government, and so at this point we essentially are disengaging from any contact, from any communication, I guess, with the ICC. Pero nabuhay ng pag-asa ang pamilya ng mga biktima sa naging pahayag ng Pangulo na pinag-aaralan ang muling pagsali sa ICC. At kung may pinakamasasaya ngayong Pasko, kasama dyan si dating Senador Laila de Lima na makalaya siya makalipas ang halos 7 taon. Pinayagan ng Korte si de Lima na makapagpiyansa sa natitira niyang drug case. Plano niyang habulin ang mga nagpakulong sa kanya base anya sa gawa-gawang kaso, lalo na si dating Pangulong Duterte. God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. He knows what he did to me. I suppose, masakit talaga kung ipakulong ka ng wala ka kasalanan. And it's a matter of justice that those that need to be held accountable should be held accountable. Sa 3 hinarap niyang drug cases sa Muntinlupa, isa na lang ang natitira. At umaasa si de Lima na mababasura rin ito para maging ganap ang paglinis ng kanyang pangalan. Anjo Alimario, CNN Philippines.